Tubo, oh. Ano lang ang tubo lang dito, medyo maliliit. Yan, oh. Mga payat ang puno. Pero ano, kahit paano naman nabubuhay sila. Makakuha mo rin yan ng ano, pagka gusto mong mangait, makatikim ng tubo. Pwede ka lang makatikim diyan, kaunti. Ano kasi, yung walang masyado sustansya ang lupa. Kaya payat. At saka ano, yung mga matatanda na. Dapat kasi pagka ganyan ng ang tubo, dapat yan yung pinapaltan, yung binubunot pagkatapos ng tanim ulit ng panibago. Gawa ng kasing matanda na yung kanyang pinaka puno, kailangan kasi may magpanibago ka ulit tanim pagka ganyan. Kasi yung tubo na yan, kaya hindi ganyan. Mga ilang salin lahi na sila. Kaya ganyan. Kaya ba dito sa ito mo matangkad tong tubo na ito. Mahaba. Kaya medyo maganda-ganda ng kaunti kasi halata mo naman doon sa ilalim na ito may naglipat dito ng tubo na yan. Kaya yan ganyan. Ganda. At para maganda. Itong isa maganda na yung tubo eh. Pagka ganyan ng tubo, makikita mo na yan, halaman niya ng maganda. Malaki ang niyan magiging katawan. Ito yung isang mga may dami suloy sa katawan. Kaya pagka ganyan yung mga suloy-suloy sa katawan, yan maganda inihiwalay. Tapos yan ang tanim. Tsaka maganda rin yung kanyang napagtanim mo, para kang naipunan siya ng tubig. Kaya medyo mataba siya. Tsaka bata pa. Hindi kagaya na yung na doon. Napakatagal. Tapos dito, pagka ganyan naipunan ng tubig, yan ay kuha marami sustansya silang nakukuha diyan. Ito mangga pala ito eh. Itong punong ito mangga pala yan. Yung puno na yan, mangga. Taba rin ng puno. Maganda kasi dito, medyo malamig ang lugar. Kaya dito ang mangga nakakapamunga. Kasi medyo parang tama yung malamig. Pagka nagtag-init naman hindi masyado talagang kuwandar, kasi ang maganda kasi dito maraming puno. Kaya ang mangga dito nakakabunga ang mangga. Kaya maganda. Maganda kasi yung albawa, medyo may nakabil ka ng lupa, pag nakapagtayo ka ng bahay hanggang may maganda, may kartoling space yan ito may santana rito. Ito yung santana na na tumataas ng santana kapag hindi mo pinruning. Ay ito kaganda ito santana ito, lagi nilang pinopruning yan, kaya yun mababa lang yung yung kuwan. Kaya yun maganda. Lalaki ang kagandahan niya kasi malalaki yung kanyang bulaklak. Lalaki. Tsaka itong santanang ito, maganda rin niya itanim kahit medyo mga nasa ilalim siya ng mga puno. Ito sa ilalim lang siya, kita mo. Tsaka yung mga bulaklak nakagandahan. Kahit yan hindi masyadong mataba ang lupa. Sila hanggang bubulaklak sila ng maganda, basta lagi lang nadidilig. Okay. Ito may mga rin dito, may sampagita rin. Ito sampagita ito kasi
Hindi masyado siya lang nakakuha. Pero maganda at buhay eh. Palbasa nasa ano siya. Yan ang gusto ng ano ng sampagita. Yan. Ang tinatanim naman dyan sa sampagita, yung ano, yung kita mo yung mga gumagapang siya diyan sa ano, sa lupa. Yun ang mga magandang itanim na sampagita kasi yung mga gumagapang na yun, yun ay ano, makikita mo nagkakaugat na siya. Tapos bubunutin mo ngayon yung mga kuha na yun, may ano siya, may ugat na. Tapos ngayon ang ililipat mo sa yun, pagka nakuha, may ugat na yun, buhay na. Kaya ano, tatami na ano, yung sampagita. Meron pa ditong ano, Santa Ana, yun namang mga balita Santa Ana. Tamo, ang Santa Ana naman, karto, o dun sa mga ugat niya, sa mga dulo, doon sumisibol sila. Pero yan namang Santa Ana na ganyan, kapag yan ay ano, yung mga tangkay niya, madali na may suksok mo lang yan, nabubuhay. Kailangan niya lamang sa ano, sa Santa Ana, lagarto ano, lagi mo pinopruning. Yung mga karto na ako ano, puputulin mo yung ganyan mga mahaba. Kasi pag hindi mo pinutol yan, yung minsan hindi makausbong yung kanyang bulaklak. Kasi ang ginagana kasi nila kapag hindi mo pinutol eh, ano, lumago sila ng lumago. Yan parang kagaya nito, tamo wala siyang bulaklak. Kasi ano siya eh, hanggang hindi na po pruning. Kailangan kasi tinalaga mo sa pruning yung halaman. Pagka pinabayaan mo, ay wala, meron magkakabulaklak naman. Kaso madalang. Maganda kasi kapag ang ano, halaman siya inaalaga. Hindi gaya na yung ano, merong halaman na hindi mo kailangan na kuha nyo katulad ng mga garto, inaraw-araw. Yan ito, ano, kahit mo yan i-pruning. Kaya pagka nakasibol ang kartong halaman, ano na yan, yung sadya yung mabulaklak. Kaya nakakatuwa yung ano, yung itong halaman. Parang wala lang siyang ano eh. Ito may bunga. Ito garto may bunga. Yan. Ito ngayon ang kinukuha. Tapos kung gusto mo magpunla, ito kuhanin mo. Yan mga garto. Yan. Ayan, yan. Kita mo may mga ano, may mga itim-itim yan, ganyan ang kuhanin. May mga buto yan. Yung kulay itim-itim na yun, yun ang buto niya. Tingnan mo, meron pa yata ito. Yan. Yan o. Yan, dalawa. Papatuyin lang ito. Tapos ka na patuyo. Yan, ano, maipupunla. Ano yung gumamela. Aso yung gumamela, ano, nasa init siya. Tapos ano, wala siyang ano eh, wala masyadong fertilizer yung kuha niya. Kaya nangyari, hindi siya bumubulaklak. Oo. Hindi siya bumubulaklak. Ano? Ito mahina din yung ano. Mahina rin ang gumamela na ito. Kasi wala eh, buhangin lang. Ito kasing gumamela, kailangan ni kahit paano, meron siyang ano na nagiging fertilizer dun sa para siya lumago. Hindi gaya na yung ibang mga halaman na kahit wala siyang fertilizer, bumubulaklak din. Ito yung mga Santa Ana. Kahit hindi mo yan masyado lagyan ng fertilizer, basta ang gusto lang niya ay pinopruning. Saka dito may ano eh, may kalamansi. Ito kalamansi ito eh. Kalamansi ito. Ngayon natin kita mo yung ilalim kasi wala eh, buhangin lang.
Wala kasi siyang ano. Ang tamoy may iniraw-araw siya dun sa ano, sa ilalim. Kaso nga lang yung iniraw-araw niya, parang ano, tingnan natin kung may bunga siya. Ito may bunga eh. Tingnan natin ang ito may bunga. Ayan. Kung gatong bunga ng inaraw-araw, ano to? Hanggang na papatoy mo lang to para may kuha. Dati ako ano ako dito eh. Bangalang amoy niya itong araw-araw na ganyan. Kasi yung amoy siya nakakaiba. Pero ang kagandahan naman doon sa gayong inaraw-araw, may ano yun, maganda na tuloy-tuloy ka ang bulaklak, hindi siya nawawala. Kaya nga tawag namin inaraw-araw eh. Dahil yung kanya bagang kuwan eh ano, tuloy-tuloy. Maitago yung ano, yung bunga. Yung bunga ng kuwan, araw-araw. Kaso lang medyo mainit daw. Pag nakakuha ko ng plastic, dapat mailagay. Ganda ng mga ano dito, ng mga bagong bilya. Oh. Ito po, kabulaklak. Kanya kasing bagong bilya. Ano kapag ka napoproning din yan, nabubulaklak ng ano, ng ayos ang bagong bilya. Kasi ang bagong bilya kasi, ang mapapansin ninyo, ang bulaklak niya dito sa mga ano, dito mga puno, sa mga magugulang na sanga. Kaya dyan siya bumubulaklak. Pag hinayaan mo kasi yung sumulo, ganito ang mangyayari na yan. Yan, talbos ang talbos yan. Nakita mo ito, talbos lang yung talbos. Yan, kapag hinayaan mo. Parang ito yung kuwan, apatit yata ito eh. Itong puno na ito, parang apatit ito. Ito. Apatot yan. Yang anong yan. Pero wala pa siyang ano eh. Wala siyang bunga. Gamot yan sa ano eh, yung sa mga bukol-bukol. Ito sa ovary, yung mga busyobag. Mga tumor, gamot yan sa ano, sa tumor. Itong bulaklak ng ano, ng garto eh kuwan eh. Anong pagumbilya. Nakakain din yan eh. Meron kasing restaurant na kuwan na kinakain ng bulaklak ganyan. Sinubukan ko nga ang ano, eh ano, maganda rin dahil kasi na ano, nakakain. Maganda yung ano. Maganda rin yan. Tsaka mapait-pait ang lasa. Alam mo naman yung mapait-pait ang lasa, maganda yan sa katawan, mga gamot sa kuwan. Bawi kung may mga, lalo kung may mga diabetes ka, mga magandang gawin salad. Ito lang gartong kuwan ni ano, hanggang hindi mo pwedeng ito mga talutot na garto, yung mga nasa gitna, hindi mo pwedeng kainin. Kinakain lang dito itong mga ano, yung mga garto na kuwan, yung mga petals. Yan. Yung mga mura na kuwan. Basta yung ganyan mga ano, maganda pang kulay. Maganda mga kainin yung ang ganyan. Kaya kung tutusin ano eh, hindi ka magugutin. Ito nga kung tutusin itong mga daw ito, itong mga mura. Ano pwedeng kainin yan eh. Yan ganyan kapag wala kang kulay, siyempre medyo lang mapait-pait ang ano, lasa niya. Yan ay ano, pwede mong gawin tsa yan eh. Hindi ka kakatutin mo yung mga kape, mga green tea, kita mo mga medyo mapait-pait ang lasa. Ay mga maganda yan sa katawan. So ano kasi yan eh, mga pambalance. Yung kung tayo lagi nakakapangain tayo ng mga matatamis, yan ang napakaganda. Mga pambalance baga sa ating katawan, pambalance.
doon sa ating mga kinakain. Kasi kalimitan kasi ang ating malimit na kinakain pag wala nang tayo bata pa. Yung mga ano, kumbaga mga malalasang pagkain. Ngayon, ang Diyos gumawa ng ganyan na ano, ng mga medyo mapait-pait para yun ang pambalanse. Alam mo naman pagka medyo mapait, parang ano nangyayari sa atin. Parang yun ang ayaw natin ano, ayaw natin kainin. Yung mapait-pait lang natin kinakain na ako ano, yung ano, ang palaya. Palaya. Pero yung palaya, minsan madalang man tayo makatikim niya. Pero yun ang maganda rin kainin yung palaya. Minsan na dapat tayo lagi nakaampalaya. Pero bukod sa ampalaya, may mga ganito din na nakakain. Pero may ganito mga bulaklak. Hindi nga lang natin pinapansin kasi malimit kasi doon tayo sa mga palengke na kakaano ng pagkain. Tsaka yung yung mga nakakagista natin na kinakain ng ating magulang, ayun na rin ang ating nakakain. Pero kung tutusin, maraming mga nakakain dito sa kuha na hindi lang natin alam na kuha. Ito maganda rin gartong gartong halaman. Mga tawag dito. Gartong halaman. Yan maganda ng garta ng halaman. Maganda yan, maganda ito isama ito sa ating mga gulaya. Ang garto na kasi ang kagandahan kasi nito siya yung bagang siya ng pang-akit siya na yung mga insekto, para yung mga insekto na dito na lang sila pumunta, hindi na nila kakainin yung ating mga gulay-gulay na mga tanim. Minsan kasi tayong mga pagka tayo nagtatanim hindi halo-halo, dapat sinasamahan din natin yung mga bulaklakan na ganito. Kasi yan nangyari kapag hindi natin sinasamahan ng mga bulaklak na ganyan ang ating mga taniman ng gulay. Kahit ang gartol may mga tanim tayo na mga mangga o kahit mga prutas o rambutan o kaya avocado, tamnan din natin sa ilalim ng mga gartong mga halaman na bulaklak para yung mga insekto doon sila pumunta. Kasi nangyayari kasi sa tayo pagka may taniman, ang gusto ko sana natin, halimbawa may manggahan, parang puro mangga nakakawan, kaya nangyari yung mga insekto na mga naninirahan doon, siyempre pagka bumulaklak yung mangga, ang kanilang babanatan ngayon na kainin ay yung mga bulaklak ng mangga tsaka yung mga bunga na maliliit. Kaya nangyayari yung ating madaling masira. Tapos ngayon, siyempre para poprotektahan natin sa pamamagitan ng bumbahan natin ng mga insekto. Wala nangyari wala silang pwedeng kainin ay yun na lang kanilang kakainin yan yung mga bulaklak at saka yung bunga ng lalo na pagka mura-mura pa yung ating bunga ng mangga, ito yun na lamang ang kinakain. Kaya dapat samahan natin ng mga ganito na halaman para kahit anong mga yung mga halaman na bumubulak na, kahit din naman ng garto. At yung mga lahi kasi ito ng cosmos. Tsaka ang kagandahan ng ganito, pagka tayo nagtanim ng ganyan, bumubunga na ito, tapos pag lagi nang may sisibulag yan na automatic. Lalo yung isang klaseng cosmos sa atin, ito maliliit lang ito sa atin talaga lumalaki, matataas ang tapos sila maraming mamunga siya, yun pagkaka
Di pagka tag-araw, mamamatay na sila lahat. Tapos, pagka nagtag-ulan na naman, sibulan naman, pagkakadami. Yung sinya, ganun din. Tamo, itong halaman na ganito, yan, o, ang tawag yan, ano, Carabao grass. Ganyan, ano, halaman. Pero, ang ganda eh, kung titignan mo, napakaganda kasi lalo kapag ka nagupit, ang ganda tingnan. Ang ganda oh. Pero, sa isang puno, ay hindi naman nila gusto yung ganyan. Kasi ang gusto kasi ng puno, sa ilalim nila, maraming mga iba't ibang klaseng damo na tumutubo. Dahil kasi, ang bawat kasing damo, may mga kanya-kanya silang mga nutrients na ibinibigay. Nutrients. Ngayon, kung bawa katulad ito, Carabao grass, edi ang nutrients lang makukuha diyan yung ano, yun lang nutrients na kaya na ibigay. Pero kung iba't iba yung ano, klase ng damo, makakakuha siya ng kompletong nutrients. Kaya pagka namunga yung ating ano, ng ating puno, bawa katulad mangga, katulad ito, mangga yung nariyan, ay malalaki yung kanya nagiging bunga dahil kasi tsaka masustansya ang ano, ang bunga niya dahil kasi marami kasi kumpleto kasi yung nakukuha niyang nutrients eh. Ay kaso wala yung ang naitanim natin ay garto na Carabao grass eh, pero kaganda naman okay pagka na-trim nga yung Carabao grass eh, pagkakaganda nga naman tingnan eh. Kaso ang problema naman nga ay ganyan. Ang konti. Mahilig kasi tayo sa ano eh, sa magagandang tingnan. Yun yung ano ang kuwan sa ating mga tao. Yung pagka hindi tayo mahilig sumunod sa mga alituntunin sa rules. Katulad ng rules sa ano sa karto, yung sa kalikasan, hindi natin sinusunod. Binabago natin ng ano ang lahat. Kakaiba nga. Tingnan mo kahit nga lang sa pagkain. Ang ginawa ng Diyos, lahat ng mga pagkain dito, libre. Libre. Pwede ka nang manguha, libre kahit na sino, libre. Eh kaso kung ginawa naman natin tayong mga tao, kuwan, tayo mga tao, ang masyado tayong, hindi naman lahat, pero naging kahabang kasi tayong mga tao. Hindi naman lahat ha. Dahil kasi tinangkin natin, nagkaroon tayo ng kanya-kanya, akin to, katulad itong bawa, akin yan. Ay yung lupa na yan, akin yan. Kaya tuloy, nagkanya-kanya tayo. Kaya nagkaroon tayo ng kanya-kanyang bansa. Pero ang dapat ang lupa, yan eh para sa lahat yan. Ngayon wala, nagkanya-kanya tayo. At tayo isang puno, nung una na wala pang mga may-ari na yan, eh, yung kung sinong malapit yung nakatira, kinakanya na. Sabi ko, akin yung puno, paano naging iyo yan? Hindi naman ako nagtanim. Ay, hindi, malapit sa tirahan ko yan eh. Akin yan. Yung ganon. Pero ang dapat kasi, yung ganyan, pagka may puno na kuha, ay dapat yan para sa lahat. Kahit yung isang puno na may tumubo lang doon, wala. Eh, kinakanya na. Kaya ganyan, kaya ngayon sa kuwan, minsan di ka na makaano, yung gusto mo, magaling yung mga may lupa kasi nakakapagtanim siya. Ay ngayon, siya lang talaga makakalibre doon. Yung may-ari ng lupa, yung iba naman, yung bawa, kung sakaling medyo mabait yung may-ari, yung nabibigyan lang siya ng pakunti-kunti. Hindi kaya talaga kung halimbawa ay ano, ang nature talaga, yung dapat yan lahat talaga libre. Kaya nangyari sa ating mga tao, kailangan nating ano, maghanap buhay kasi wala eh, kahit yan ay libre, dati libre yan. So wala ang mga tao kasi kaya nangyari, kailangan natin magtrabaho para kumita tayo ng ano, ng pera, para kung gusto natin makapangain ng ano, ng bunga ng isang puno, prutas, kailangan tayong bumili. Pero yan, ginawa ng Diyos yan na libre para sa lahat yan. Kaso nga lang tayo, binago natin. Para din sa gartong mga kuwan, ang nature kasi ng lupa,
Yan ay sisibulan niya ng mga iba't ibang klaseng damo. Yun ang mga iba't ibang klaseng damo. Iba't iba rin ang binibigay niya ng mga ng mga nutrients. Para makakumpleto ka ng nutrients, kailangan iba't ibang yung ang natin nakatumutubo para makakumpleto ng sustansya na makukuha ang iba't iba ring mga damo at iba't iba ring mga halaman. Katulad ng mangga, tulungan kasi sila eh. Diba, may puno ka diyan, puno ng mangga. Tapos ngayon yun naman mga naibigay ng mangga, iba ring nutrients yun na makukuha naman ng damo at ng iba't ibang klaseng damo. Ganyan ang tulungan ng mga ganyan mga halaman. Pero ang binabago natin at parang ayaw natin ng kristal na ganyan, parang sa tingin kasi natin masyadong masukal tingnan. Pero kung susundin mo yung yung kalikasan, hindi ganyan ang gusto ng kalikasan. Ang kailangan yung halo-halo para makakuha ka ng kompleto ng sustansya. Yung kasi ganyan ang mangyayari kapag dahil nga kasi binago nating mga tao ang rules ng kalikasan, di siyempre kulang siya sa nutrients. Halimbawa, bumunga siya, hindi masyadong malalaki ang magiging bunga niya, hindi masyadong maganda, pero kahit paano bubunga naman siya. Ngayon, para gumanda yung kanyang bunga, lalagyan na natin siya ng fertilizer. Pero kung yan susundin natin yung kalikasan, hindi ka na maglalagay na yun kasi kumpleto na yung makukuha niyang nutrients yan dahil nga naandyan na. Palibasa nga binago natin, pinag-aalis natin yung mga kuha, pinalitan natin ng Carabao grass. Ang ganda nga naman tingnan Carabao grass. Kaso yung makukuha ng puno, hindi na niya makukuha ng kumpleto. Kasi kung ano lang natin yan. Kaya mangyayari, magdadagdag na tayo, bibili na tayo ng fertilizer. Kung wala tayong sariling fertilizer sa sa tahanan natin sa ating farm, bibili tayo ng fertilizer. At nga yung dumi ng hayop hindi pa kumpleto yung dumi ng hayop. Minsan kasi yung dumi ng hayop, napapalago lang niya ng napapalago yung yung isang halaman. Pero hindi pa rin kumpleto. Kaya ang mangyayari bibili pa rin tayo ng iba. Minsan nga umaabot pa sa bumibili ng ng mga synthetic na fertilizer. Para kasi lalo na kung kanyang pambenta niya. Ito meron din dito yung sampasampalukan ito. Sampasampalukan yung kuwan niya, yung sampasampalukan niya na magaling yan sa yung sa sakit sa bato. Yung kidney, pagka ang kidney mo may may bato. Maganda yung ganyan, sampasampalukan. Yung sampasampalukan ito, sampasampalukan ito. Gartong itsura ng Kaya ini sampasampalukan makikita mo naman ang dahon kasi niyan. Para siyang sampalok. Kaya tawag yan hanggang sampasampalukan. Meron nga din dito yung tawa-tawa ito. Tawa-tawa ito. Marami ding gamot yan gamot sa mga lagnat, trangkaso. Ito yung yung orange. Ang lago ng orange, bata pa lang. Wala pa lang siyang pero nakakita dati ako ng ganyan na ang lalaki ng bunga. Palibasa yung lalagyan nila ng yan, fertilizer. Malagay nilang fertilizer ng dumi ng yung tupa. Dumi ng tupa. Nilagay. Ganda nga ng ng bulaklak Ganda. Yan kasi bumubuto rin yan kapag
Dito nga lang, wala masyado kasi ano, mga paro-paro. Tsaka yung mga, mga pollinator na ano. Kaya minsan, madalang lang ng tubo-tubo diyan. Pero mayroong lugar akong napuntahan na ano, maraming pollinator. Kaya pagka nagtatabas sila, bubunot sila. Kaya kasi yan, ginagawa nila pagka ano, binubunot nila yan bago tatamnan na lang ulit ng ano, ng panibago. Eh, doon sa iba yung maraming pollinator, eh, minsan yung mga tumutubo rin na ano, mga ganyan. Kasi pagka kasi may mga pollinator, yun eh, nakakaroon ng buto. Pagka walang pollinator, wala. Hindi nakakaroon ng buto. Di pagka natuyo yung bulaklak, wala siyang buto. Nakakaba. Kaya kahit yung bulaklak na yun, eh, ano, bulaklak siya na bulaklak. Kailangan mangyayari, magtatanim ka na uli ng panibago. Ay dito kasi ang style, eh, ay pagkakakuha, eh, bunot na. Kahit ngayon sa nature, kita mo, binago rin natin. Palibasa, yung kang isip natin, marami tayong pera na pambili. Tulad dito, maraming pera yung kawan. Di, bibili na lang uli at tatam na lang ang panibago. Pero yung kung susundin natin ng nature, napakatipid kasi ano, pero hindi ka na magtatanim kasi tubo na lang ng tubo. Eh kaso wala eh. Binabago natin yung ano, palibasa, may pera tayo. May pera. Eh, yung may-ari dito, maraming pera eh. Kaya yan. Bubunutin na lang uli. Pagka medyo matanda na, bunot uli. Tapos tanim ng panibago. Pero yung nature, sadya ng ano yan. Kung sana yung tutubo ng ano. Kasi wala eh. Pero, okay, ang ganda nga naman tingnan. Oh. Tingnan mo. Magandang tingnan, pati yung damo ay oh. Carabao grass. Yan kasi ang Carabao grass eh. Maganda malalapat ang ano. Doon, magandang maupo sa ganyan. Ay, nga pala hindi pa nakakapag-subscribe eh. Subscribe na tayo. Dito, ano, napabayaan nila kaya yun. Matay yung kwan. Ano kasi ito, nalunod. Napuno ng tubig, kaya yan. Nangyari. Na ano. Ang dami pa nun. Ganyan nangyari. O siya nga pala hindi pa nakapag-subscribe eh. Subscribe na tayo para tuloy-tuloy lagi ang ating pagtutama itong kartong halaman kapag natarim maganda rin. Ang mga kartong halaman pagka natitarim maganda rin na ano oras na. So sige, maraming salamat ha. Hanggang sa muli.